Mga biday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, kapapasok lang po, mga kabida, ito hong lumabas na survey po mga kabida ng pahayag, patungkol ho sa suporta po ng mga Pilipino, mga kabida, sa Marcos administration. Alam nyo ba, bumagsak po ito, mga kabida, from 51% noong 2022, pagdating ho ng 2025 po mga kabida, okay, bumagsak po ito sa 18 na lang po, Okay, ang laki po ng pagbagsak po mga kabida, ng suporta ng taong bayan po, sa Marcos administration. Eto, babasahin ko lang po. Ito pong article po ng The Manila Times po, mga kabida. Marcos administration support plummet to 18% amid growing voter disenchantment. Ayan. Support for the Marcos administration has plunged dramatically from 51% at the end of 2022 to just 18% in the third quarter of 2025, according to the latest nationwide survey by Pahayag. The decline was attributed to growing discontent over governance challenges, corruption, controversies, and political infighting. Yung pagbaba daw ng suporta po, ng taong bayan po mga kabida sa Marcos administration, attributed nila ito, unang-una, ito hong governance challenges po. Yung hindi ho magandang pag-handle po mga kabida ng gobyerno, sa mga sakuna, katulad na lang po dito, mga bagyo at pagbaha, mga kabida. Pangalawa po, ito hong corruption controversies. Actually, ito yung pinaka matindi po, sa lahat ng mga factors po mga kabida. Ito hong issue po ng corruption sa Marcos administration. Dito talaga sila nadali po, mga kabida. At yung pangatlo po, political infighting. Alam naman po natin na ang nag-aaway po ngayon, yung Marcos at saka Duterte po, mga kabida. Okay? Pero para sa akin po, ang ugat talaga dito, ito hong korupsyon. Okay? Dito ho, nagmula yung hugot po ng taong bayan po mga kabida kung bakit po sila nagalit, bakit po sila sumasali po sa mga rallies, at yung pagpapahayag po ng kanilang saloobin at damdamin po laban ho sa gobyerno mga kabida dahil ho dito sa issue po ng corruption, lalong-lalo na po sa flood control projects. Parang dito ho nagising ang taong bayan po mga kabida na iba na ang gobyerno at iba na po yung kalakaran po ngayon sa gobyerno mga kabida. Ito, tuloy po tayo. The survey also showed a significant rise in neutrality toward the opposition, increasing from 42% to 46%, while anti-opposition sentiment, meaning yung pro-administration po, ito ang sinasabi po dito mga kabida, fell from 40% to 29%. So yung mga sumusuporta po sa Administrasyong Marcos, okay, nag-decline po, from 40% to 29% na lang po, mga kabida. Together, these trends suggest a broad shift from Filipino voters towards political moderation and growing disenchantment with entrenched partisan conflicts. So imbis meron pong posisyon yung mga Pilipino po noon, kumbaga ang iba pumapanig po sa opposition, ang iba pumapanig po sa administrasyon, mga kabida, malaki po yung nakuha po doon po sa administrasyon. Kumbaga yung suporta po mga kabida ng mga Pilipino towards the administration po nabawasan, hindi man po napunta doon sa anong tawag po dito, opposition po mga kabida, pero at least po nagkaroon po ng neutrality, kumbaga wala na pong pinapanigan po yung dati hong supporters po mga kabida ng administrasyon, Tuloy po tayo, The data revealed marked regional differences. Anti-administration sentiment was most pronounced in Mindanao and the Visayas. Ito, malinaw naman talaga, na ang Mindanao, anti-Marcos po talaga ito, dahil ho sa, ito po ay biliwik po makabida ng mga Duterte,
And also Visayas. Okay? Alam naman po natin kung gaano po ka influential po makabida ito hong si dating Pangulong Duterte doon po sa mga residente po ng Visayas po, ano, mga kabida, not necessarily sa Cebu, ano po. Okay? Eto, tuloy po tayo. Pro-administration support remain strongest in North Central Luzon, Marcos family's traditional stronghold. Visayas is emerging as a critical battleground, showing both anti-administration and pro-opposition leanings, while the National Capital Region and South Luzon display high levels of political neutrality. Yung Luzon at saka NCR, supposedly, dun kay Marcos yun dapat, ano, mga kabida, because dun po naninirahan si Marcos ano, okay? Yung kanya hong residence, official residence talaga is sa Ilocos, ano? And since siya po ang Pangulo po ng Pilipinas, yung official residence po niya ngayon is sa Maynila, sa Malacanang Palace po, ano, mga kabida. Supposedly, ito hong mga taga Maynila, taga NCR, and even Luzon, doon sana ito kakampi sa kanya. Okay? Ang kaso lang po, nag-convert, okay, from being supporters of the Marcos administration, naging neutral na lang po ngayon, mga kabida. Kumbaga, nawala yung kanilang support, okay, kay Pangulong Marcos at nananatili hong neutral, wala hong pinapanigan po, ano, mga kabida. So ito yung medyo alarming, ano, sa panig po ng administrasyon kung bakit po naging neutral po ito. Ano po yung mga indicators o factors po kung bakit naging neutral ito hong mga dating supporters po ng Marcos administration. Eto, generational and gender divides also shape political attitudes. Women make up a large proportion of both neutral and anti-administration groups, suggesting a more critical view of governance. Younger voters, particularly those aged 18 to 24, lean heavily against both the administration and the opposition, while senior citizens were evenly split between pro-administration and pro-opposition positions. Middle-aged voters, in contrast, tend to remain neutral, highlighting a generational divide between reform-minded youth and older voters who favor the status quo. Economic and educational factors further influence voter behavior. Upper and middle income households are more likely to express anti-administration views, reflecting frustration over economic management, whereas lower income households tend to remain neutral, possibly due to political disengagement or lack of perceived benefits from government programs. Vocational graduates dominate neutral and pro-opposition categories, while those with no formal education are mostly anti-administration. Okay? Religious affiliation, employment, and overseas exposure also shape political preferences. Ano? Kahit na po yung religious groups, mga kabida, meron na pong mga leanings. Ano? Okay? Catholics form the majority of anti-administration supporters, while non-Catholics are more likely to remain non-partisan. Government employees generally favor the administration, whereas private sector workers were anti-administration or neutral. Families with members working abroad tends to adopt sharper, stronger anti-established positions, reflecting wider global exposure and political awareness. Ayan. So, yun po. Ang haba po ba, kabida, no? Yung article po ng The Manila Times. Pero, to wrap it up, bumaba po yung suporta po, mga kabida, no?
sa Marcos administration. Kung ikukumpara po natin nung kanyang pagsimula po makabida noong 2022, ano? Mataas po yun 51%, ano? Pero ngayon, bumaba po ng 18%, ano po, mga kabida. Ang very crucial lang po dito, ano, yung supporters talaga ng Administrasyong Marcos. Okay, mantakin nyo from 40% naging 29 na lang po. So ang nabawas po dito, mga kabida, nasa 11%. Okay? Hindi man po napunta doon sa opposition po, mga kabida, pero at least nabawasan po ng 11%. Malaking bagay na po yon. Okay? Napunta po sa neutrality po, mga kabida, yung support na supposedly para ho kay Marcos Jr. Okay? So ito, ano po ang ibig sabihin po? Ano po ang implication po dito? Ano? Implication po dito, mga kabida, kailangan na pong mag-isip-isip ito hong si Pangulong Marcos kung paano ho siya makabawi po. Ano? Unang-una po sa issue po ng corruption. Okay? Para ho manumbalik yung tiwala po, mga kabida, yung lost support niya, ano, pakita po niya, mga kabida, no, na meron po siyang gagawing drastic dito ho sa issue po ng corruption. Okay? Yung gusto po ng taong bayan po na managot ang dapat managot, ano, ibig sabihin po, wala hong i-spare ho dito, ano, regardless kung ito po ba ay kamag-anak, kaibigan, kaalyado po ng Marcos administration, ano, dapat po managot. Okay? Kasi po, yun meron po silang ginawa po, ano, mga kabida. Kaso lang po, ang depensa po ng gobyerno po dito, mga kabida, wala ho tayong sapat na ebidensya po, ano, para i-link ito kung mga sinasabi ho nilang big fish po, ano, mga kabida. Mismo yung ICI po nagsabi na wala ho silang ebidensya to link the big fish. Kaya nga nananawagan ho sila ngayon, ano, ng mga testigos, nananawagan ho sila ng mga whistleblowers, ano, to come to their office, ano, para ho magbigay po ng testimonya, ano, para lang po makakuha po sila ng solid evidence against this big fish po, ano, o itong mga malalaking isda, mga kabida. Actually, para sa akin po, andyan na po sana, ano, mga kabida. Itong testimony po ni Curly Discaya at saka ni Orly Gutesa po, ano. Ang kaso po, hindi po nila ginamit po, Kasi po, ang tingin po nila sa dalawa po, mga kabida, wala hong credibility po, ano. Okay? Kasi po, yun nga, ito hong si Discaya, contractor, hindi lang po small time, big time contractor po, ano. Siguro sa tingin po nila, paano po sila maniniwala ho kay Discaya, big time contractor, isa po sa mga inakusahan po, mga kabida, na nangulimbat po ng malaking pera po, ano, sa proyekto po ng gobyerno. Yan tanong, kung tingin ho nila dito most guilty. Bakit ang most guilty ba? Wala hong karapatang magsabi po ng totoo? Ganun po ba yun? Okay? Dito naman po kay Gutesa. Okay? Pwede naman po nila ipurso yun. Kasi unang-una, kung questionably yung kanya hong affidavit, walang kwenta yon kasi nanumpa yon sa harap mismo ng mga senador. Yung kanya hong testimony mismo, valid yon. Okay? So, paano magiging irrelevant yung kanya hong testimony just because questionably yung nagpirma na abogado doon ho sa kanya hong affidavit? Diba? Pwede nilang ipurso yon. Yung kay, sino ba yon? Isang testigo, ano? Na nag-link ho kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pwede din nila ipurso yun, ano, mga kabida, kung talagang gusto ko nilang malaman kung sino po yung mga malalaking isda dito sa issue po ng corruption sa flood control projects. Kaso lang po parang malamig po sila, no, mga kabida. Bakit? Kasi malinaw po na sa mga testiyong ito, ang common denominator po dito, mga kabida, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po, ano? Hindi ko alam kung kanila bang pinoproteksyonan po, mga kabida, ito hong si Romualdez, o talagang wala lang talaga silang ebidensya na solid, mga kabida, no? Dito ho sa pag-implicate po kay Romualdez po, ano? Pero para sa akin, matibay na po yun, ano? Yung kay Discaya at saka kay Orly Gutesa po, ano, mga kabida.
Okay? Kung gusto po nilang malaman po, dapat i-dig deeper po nila yon, yung kanilang testimony. Ano? Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw po dito, mga kabida? Dito ho sa pag-decline po, ano? Sa suporta po ng taong bayan po, mga kabida, kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.